Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagna. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Amadeo sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Amadeo. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahin mula sa aklat ng mga awit, 81 kabanata, ang talata po ay 11. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayan Israel. Ngunit ang bayan ko, di ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Ngunit ang bayan ko'y di ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harap. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal at ang aming panalangin ng lahat ng karumihan, ang lahat ng kasalanan na aming nagawa nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos, Panginoon, kami linisi ng banal na dugo ng aming manunubos at ipahintulot na walang sumpa ang manatili sa aming mga buhay sa pagkatunay nilinis na ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong dinudulog sa iyo ang bayan ng Amadeo sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Amadeo nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus. Ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Amadeo. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis. Ke-38 kabanata, ang talata po ay 24. Pakaraan ng 3 buwan ay may nagsabi kay Huda, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayoy nagdadalang tao. Labas ninyo siya at sunugin ang utos ni Huda. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Samantalang batid po natin ang katotohanan patungkol sa pagdadalang tao ni Tamar. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ginawang napakaliwanag ng pamamaraan ng paghusga ng isang tao. Alam niyo po, ako po'y naniniwala na hindi lang ito unang pagkakataon
na tayo'y makakarinig na merong gumawa ng himala. Naalala ko po, sabi ng teacher ko, hindi nag-iisa si Mama Mary. Sabagat maraming mga babae, sabi niya, ang nabubuntis ng walang asawa. Kaya alam niyo po, kapag binalikan natin yung kwento na nabatid ni Jose, ano po, na siyang fiancé ni Mary, ikakasal sila. At nabalitaan niya, nalaman niya, buntis yung kanyang pakakasalan. Sa kanila pong kapanahunan, katulad po ng ating nabasa, binabato hanggang mamatay ang babaeng mahuhuling nagdadalang tao bago pa siya maikasal. At ayaw ni Jose na malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya, kasi syempre, sino ba makakabuntis dyan? Yung boyfriend, no? Parang ganon. So, ang ginawa ng nonong Jose, ayaw niya na sanang pakasalan si Maria sapagkat malalagay siya sa kahihiyan, sa siguradong kahihiyan. Ngunit, ang anghel galing sa langit ay nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isang panaginip at ipinaliwanag ang katotohanan ng kalagayan ng sanggol sa sinapupunan ni Maria. Mga kapatid, dapat nating maunawa na sadyang may mga pagkakataon sa buhay na hindi natin matatagpuan ang ating mga sarili sa landas na ating inaasahan. At sa ganitong pagkakataon, maaari po tayong magdesisyon. Total, hindi na ito yung landas ng Panginoon. Aba, bahala ng mapariwara. Alam niyo po, samantalang tayo'y nakakakilos, nakakapag-isip, at tunay na nakakagawa para sa kalooban ng ating Panginoon. Mga kapatid, huwag nating isipin na pababayaan ng Diyos yung hindi magandang gawain natin. Kung meron man, ano po, hindi ko kayo inuusgahan. Pero, sa pagkakataon na nabatid, nalaman at nagkaroon na nga ng sitwasyon na tila hindi maayos. Ano po? Tapos, yung landas na tinatahak mo, yun yung landas na hindi kaluguran sa Panginoon. Pero nagpapatuloy ka, naku mga kapatid, dapat nating maunawa na kung tayo'y lumalakad hindi sa landas ng katwiran, naku, hindi po tayo makakaasa ng pagsama at pangunguna ng Diyos sa buhay. So, ano po ang kailangan nating gawin? Katulad po ng nangyari sa kwentong ito, na nung nalaman na yung manugang ni Huda na si Tamaray nagdadalang tao, ba? Agad-agad ang desisyon. Ilabas ninyo siya at sunugin. Mga kapatid, hindi po natin ipinagtatanggol yung mga kababaihan na nagbuntis muna bago magpakasal. At yun, tataglayin ng bata yung pangalan yung apelido ng kanyang magulang, kanyang tatay. Alam niyo po, nung unang panahon, hindi madali itong ganitong sitwasyon.
Kaya may mga kapatid tayo na may problema sa kanilang mga birth certificate. Lalo na yung hindi naabutan ng batas, no, na kailangan pa na yung tatay ay pumirma. Sabagay, hanggang sa kasalukuyan po, pagka yung tatay yung nagbigay ng information, siya po yung papipirmahin. Ano? Pero mga kapatid, wag nating kakaligtaan na samantalang tayo lumalakad sa katwiran at kabanalan ng Panginoon, magpapahayag ang Diyos. At habang tayo'y nagpapatuloy na lumakad sa landas ng kanyang kabutihan, aba, mga kapatid, kung nariyaan na yung importanteng ah, pagkalooban natin ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang katotohanan. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang Panginoon sa kanyang kapamaraanan, hindi tayo itataboy, hindi tayo mawawala ng bisa. And by faith, kapag po tayo ay lumakad sa katwiran ng ating Diyos na buhay, I believe for the power of the living God to transform every medicine, every food, even our food, as medicine for our body. Mga kapatid, ang pangangailangan lang po dito, ang ating pansin ay nakatuon sa katotohanan ng ating Diyos na buhay. Kaya alam niyo po ako, gusto kong paalalahanan ng bawat isa. Naalala ko yung pagkakataon ng inyong lingkod ay nabigyan ng pagkakataon na kausapin ng mga kabataan. At alam niyo po, walang pagdadalawang isip na aking ibinahagi sa kanilang katotohanan kapag nagdesisyon kayo na magpatuloy sa landas hindi ng Panginoon, humanda kayo sapagkat kayo sisingilin ng Panginoon. Pero kapag pinili nyo na ang landas na katawanin ay ang landas ng katwiran, naku, kahit na anong naganap doon sa mga lugar, doon sa mga handog, aba, gagawa ng paraan ng Panginoon na maibalik sa kaliwanagan at katwiran. Eh, ano yan, Bernie? Yung koneksyon, magkakaroon lang ng katotohanan kung aangkinin ng bayan. Alam niyo po, isa ito sa mga ikinalulungkot natin sa kasalukuyan na maraming nagtatangka ng pagkakaisa sa ating bayan pero walang nagtatagumpay. Bakit kaya? Alam niyo po, naalala ko yung dinaluhan namin na Philippines for Jesus Movement 42nd anniversary. Ano po? Na ang sabi ni Brother Eddie Villanueva, meron daw lumapit sa kanya na isang Christian leader na ang sabi sa kanya, kasi po, ang pagtatatag ng Philippines for Jesus Movement ay pagkakaisa ng mga iglesia sa ating sambayan. Ano po, kaya hindi naman Brother Eddie dyan, gumawa siya ng 200 na sulat para sa kabuuan po ng NCR. Ito po. Aba, sumang-ayon yung kanyang mga katuwang supposedly. Pero pagdating na noon trabaho, walang galang. Iwan po yung team na sabi nga ni Brother Eddie Villanueva.
Kahit konti, sabi niya, basta ang mahalaga magkaroon ng pagkakaisa at unawaan hanggang the rest is history. 42nd year na po ng Philippines for Jesus Movement at tunay hanggang sa kasalukuyan. Maraming mga iglesia, maraming mga mananampalataya ang tumatanggap ng pagpapala kasi lumakad sa landas ng katwiran. At ito po yung istorya ni Tamar at ni Huda sabay pagpapatuloy natin hanggang ating maatagpo ang biyaya kaligtasan. Panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa inyong salita. Patuloy na nagkakaloob ng kaliwanagan sa amin upang lakaran ng landas na iyong itinalaga, ang landas ng katuwiran. Ama kami po'y nagpapakumbaba at tumudulog sa iyo, Lord. May mga pagkakataon na aming pinipili ang aming mga sariling kagusto at hindi ang iyong itinalaga. Ang aming panalangin kami, ihatid mo sa magitan ng iyong lingkod sa pangunaw upang ang landas na aming tahakin, landas ng katwiran, landas ng kabalan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang pagkakaisa ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Amadeo. Hiling namin, ikaw pong magkaloob sa kanila ng puso na lumakad sa iyong katwiran. And by faith, our declaration, Father, is that you have released your fullness of blessings sa iyong mga anak. Ang aming panalangin, walang anumang panunumpa, walang anumang pang-insulto, pagkus ang pagsama at pangunguna ng Santong Espiritu siyang maging dahilan ng patuloy na paglilingkod sa iyo. At Lord, sa oras na ito, I'm declaring and claiming, dumadalo yung pagpapala sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Panginoon, panalangin lumaloy ang iyong kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po yung mga kaloob, amang Diyos, na ipinagkaloob sa amin pinakamamahal ng bayan. Ang aming panalangin, Lord, tunay magkaroon ng unawaan, tunay magkaroon, marinig ang iyong instrumento sa pampupuri, pagsamba. Hindi po, Panginoon, ang aming panalangin kami ihatid mo sa kaisipan na kami nagtagumpay kahit sa gitna ng mga may na pagsunod. Taming inaasahan, we receive our purpose because truly it is you who raised us. Dasal din po namin ang pangunguna mo, Lord God, sa mga anak mo na nagiging dahilan ng pagkilos ng may kapangyarihan para sa kagalingan ng iyong mga anak. Father, I pray that whoever it is that we are supporting, Father, we're declaring the fullness of the blessing and anointing. Kasal din po namin ang pagsama at pangunguna sa mga itinalaga ayon sa iyong pangako. Father, we're claiming, we're believing the fullness of your anointing. Kasal namin na maranasan ang pagkilos ng kapangyarihan. And Father, we believe that truly with your grace and mercy, we receive our prayers. Kasalin po namin ang mga OFW, ilusan, pangunahan, pagtanggol po po sila. As you also pray sa mga kapatid, Lord God, who are believing and praying for an answered prayers. We're claiming your miracle, says being answered. Lord, amin din dinudulog sa iyo ang bayan ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, ilusal mo anak mo
maranasan nilang walang katulad na kapangyarihan. As we declare the power of revival sa buhay nila. Lord, we're claiming or believing. Yes, we receive our prayers. We also pray, Panginoon, sa Macau, Hong Kong, Myanmar, Lord. Ilusan mo ang mga bayan ito at mapangyari ang dakilang kalooban. Tunay walang ibang maitaas yung pangalan ng aming man. So we also pray for the fulfillment of your purpose sa mga tao na walang sawang titiwala at sumusunod sa iyong dakilang kalooban. Father, we just release blessing, grace, authority that is coming. As we also pray for the blessings sa inyong mga anak. Lord, you just believe it's not by might nor by power, but by the Spirit of ano yung pong binubulog sa iyo, Panginoon, yung pagkilos, yung kapangyarihan, yung pagsama sa iyo. We just believe, Lord, accordingly. Bless them. Glory. Aming maraming salamat po aming pag-asa. Tino mo namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Lagi po natin itatandaan sa mga subok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo doon naglalap, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos, wala imposible. Sa pagkakataon ito, ano pang salita ito, mas vast ng Panginoon sa inyo at sa inyo sama. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. Declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. Declare this to house that will part with an obey and with the glory in this Jesus. Amen. 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 Praise. Hanggang sa susunod po. Sama-sama natin ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God.